Hello, good morning mga kasablay. Yan at tayo muna ay maglalakad-lakad na naman para sa ating kalusugan at kailangan po nating ano yun lagi yung ating ang ating katawan para tayo ay mag-exercise. Kasi kung hindi tayo mag-exercise din ay ito ay magiging isang cause ng ating pagkakasakit. Kaya kailangan ay ugaliin po nating maglakad-lakad muna tuwing umaga kasi magandang rin po ito, magandang alternatibo rin po ito para sa ating kalusugan. Yan at habang tayo po naglalakad ay nadaanan po tayo mga nagtatrabaho dito at yung naglilifting sila ng mga manhole na paglalagyan ng mga kuryente. Yan. Tapos ito namang isa ay hindi natin alam kung ano naman ang ginagawa nitong nasa trailer na ito, kung ano ba yung kanyang binibisi-bisi na pinagbibisi-bisihan. Ang oras nga pala rito na alas 8 na ng umaga at araw na naman ng Lunes pa ngayon o naku, nakalimutan natin ang araw kasi hindi na kasi tayo pumapasok ng mahabang buwan na, kaya minsan ang araw hindi na natin nalalaman kung anong nabang araw. Pero alam ko Lunes yata ngayon alam lang talaga, pero hindi pa talaga sigurado kasi puro tulog na lang ang nangyari sa atin dito. Ang tagal kasing dumating ng ating mga inaantay. Sana nga ay dumating na at umauwi na talaga kami. Yun na lang kasi talagang inaasahan namin na para yun na lang ang inaantay namin para kami umuwi na, kasi wala na kaming na mag-stay pa talaga rito dahil siyempre wala naman tayong trabaho. Ano pang magiging mo rito kung ikay magtambay dito? Eh di mas maganda sa Pilipinas tayo, baka sakaling makahanap pa tayo ng iba pang trabaho ulit para tayo ay kumita ulit kasi kung hindi naman tayo maghahanap din ay sayang din yung mga habang medyo malakas-lakas pa tayo, dapat ay maghanap din tayo ng iba pang pwede nating pagkakitaan. Kasi masarap yung yung meron kang income sa araw-araw, kasi ang pakiramdam mo talagang masigla ang iyong katawan. Kasi kung wala kang kita ay mahirap at parang hindi mo mabibili yung mga gusto mong pagkain o anumang bagay na gusto mo Iba talaga yung may trabaho ka, kasi masusunod mo lahat yung mga gusto mong bilhin o ka, di ba? Yung mga, kasi ang isip mo kasi kapag may trabaho ka ay talagang malaya, malaya yung isip mo. Alas 8 na rito pero ang tinan nyo naman parang pa rin, parang gabi pa rin kasi medyo madilim ang natin pwesto. Pero sa kabilang side ay mainit na at may sikat na ng araw. Maya lamang di po papasok na rin tayo, gawa ng wala naman tayong ibang dito gagawin. Kailangan mang tayo na napalabas kasi gusto ko rin yung ating mga ugat-ugat ng ating mga binti o mga paa o mga man yan ay kailangan i-relax natin, ilakad-lakad natin para hindi siya hindi mag-maintain yung yung ating mga ugat ay mabuhayan at yung dugo natin mag-circulate na maganda. Kasi kung hindi natin ilalakad yan ay pangit din kaya kailangan lakad-lakad din pag may time. Alas 8 na ng umaga pero malamig pa rin talaga ang simoy ng hangin. Siguro mga 1 o 2 buwan pa at babalik na naman sa normal yung yung init ng panahon.
Initaman na naman ang ating ano, sana ay isa o dalawang buwan na lang sana makauwi na tayo, no? Sana. O kahit na 3 months ba sa sigurado. At makuha sana natin yung ating ano, yung ating inaantay na pera na nanggaling sa ating pinagtrabahuhan. Kasi mahirap din kasi uwi tayo, walang wala tayo. Mahirap. Para ka makakarating doon sa uwian mo kung wala kang kaya mahirap din sa mga OFW yung katulad ko, no? Mahirap din talaga na hindi ka man lang talaga magtitira. Sa bagay, kahit naman kami may natirang pera, sa tagal na namin nagtambay kasi dito, ay talagang naubos na din. Naubos na mga 6 months na kaming walang trabaho eh. Kaya kahit na sabihin mong may kaunti ka pang ipon, talagang maubos din. Dahil sa araw-araw na pagkain mo, di ba? Hindi mo rin masasabi talaga na ano, na abutin kami o mangyayari sa amin yung ganito kasi wala nag-expect na mangyayari talagang ganito eh. Hindi namin inaasahan to na mangyayari talaga sa amin. Mahirap, talagang mahirap. Napakahirap ng ano, napakahirap ng nangyari sa amin. Dapat kinuha nila sana tayo sa Pilipinas ng maayos. Dapat binalik na lang sana nila tayo ng maayos kung talagang sa pakiramdam nila ay wala na talagang improvement na mangyari yung kanilang company, ano. Napakahirap ng ginawa nila sa amin. Para kaming ano, yung nagpenitensya dito. Hindi mo nangyayari sa atin sa Pilipinas to, pero dito lang pala mangyayari sa atin. Dito natin masusubukan yung ganitong mga ano, yung mga katulad ng nangyari sa atin ng ganito, no? Dito lang namin ito na ano talaga. Dito namin lang talaga na experience. Dito lang namin talaga na experience. Akala ko ay hindi mangyayari ito sa amin, pero ito nangyari na rin, ano. Kaya do sa mga mga nag-abroad, no, ay sana maging matibay kayo at maging mapanuri din sa inyong pinapasukan para kung sakaling alam nyo na medyo hindi okay ay magtabi kayo paunti-unti ng inyong mga pera para kung sakasakali mang hindi inaasahan, ano, ay meron kayo madudukot. Sa totoo lang talaga hindi namin napaghandaan to kasi hindi naman kasi okay naman to eh. Ngayon na lamang bandang huli ito kaganito. Kasi yung mismong nangyari yata ng aming pinapasukan ay wala na rin dito sa bansa na kung saan ay nandito tayo, no. Umalis na rin sila at ang naiwan na lamang sa aming pinapasukan yung mga katiwala nila na wala naman sa ayos. Kasi kung mahal ng company, mahal niya ang company niyang kanyang itinayo, ay dapat hindi niya iniwanan at bagkus ay inayos niya yung mga problema kung may mga problema man. Kasi kung ipinagkatiwala lang yan tapos yung mga iniwanan niya hindi naman agresibo na ayusin ang iniwan niya mga gusot sa kanyang company ay hindi rin maayos talaga. At patuloy na ito'y magkakaroon ng problema. Kaya yung mga tao nagsuffer eh, mga ng problema na dapat ay sila ang maka-experience. Tao ang kanilang pinahirapan. Kaya napakahirap ng ginawa nila talaga, napakahirap. Tao ang nagsuffer sa mga problemang dapat ay sila ang aako. Yun lamang mga idol at magandang umaga po ulit. Bye bye po. Maraming salamat. Magandang umaga.